Nadaanan namin ang bilin ng garahe papuntang sinya sa dulo ng pasilyo. Paglapit namin, napansin namin nakabukas ang pinto at may naririnig kaming boses. Napatigil kami at nagkatinginan ni Cesar ang nakilala namin ang boses ni Madam Cora. Medyo malakas ang tono niya, pero hindi naman sigaw. Halata lang din talaga yung bilis niya. Bakit parang pinapagalitan ni Madam Cora si Mang Fidel? Huwag ka maingay, baka marinig tayo. Hindi namin marinig ng malinaw ang lahat, pero halata mong may tensyon. Parang may pinipilit ipaintindi si Mang Fidel. Kinabukasan, pagkatapos kong magsampay ng labada, naisipan kong puntahan si Mang Fidel. Hindi pa rin ako mapalagay. Saka gusto ko pa rin itanong si Mang Fidel tungkol sa nangyari kay Cesar. Pagbukas ko ang pinto ng kwarto niya, tahimik at walang tao. Nakalatag pa yung kumot na sa kama. May nakasabit pang polo sa pako sa gilid ng dingding. Nandun din yung tsirelas niya sa may ilalim ng mesa. Inisip kong baka lumabas si Mang Fidel at hindi na kami nagkakasa rubungan. Lumabas ako agad at dumiretso sa sala. Sakto namang andoon si Don Julio at Madam Cora. May hawak na papeles at parang may pinag-uusapan. Tuminto ako sa may gilid ng lamesa para sana magtanong.